Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Hindi katanggap-tanggap para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panibagong insidente ng harassment ng Chinese Coast Guard sa mga sundalo ng Pilipinas na nagbabantay sa Ayungin Shoal. Ito ang balita ni Nel Mariboho. Kinukundina po ng Pangulo ang mga ganitong klaseng pangyayari. Kinondena ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang insidente ng pananakit sa mga miyembro ng Philippine Navy ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal kahapon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, suportado ng palasyo ang pahayag ng Department of Foreign Affairs at Department of National Defense kaugnay ng panibagong insidente ng pambubuli ng China. Giit ng Malacanang patuloy na maninindigan ng Pilipinas sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Tugon ito ng palasyo sa naging akusasyon ng Chinese Embassy na ang mga tauhan ng Pilipinas ang nag-umpisa ng gulo sa Ayungin Shoal. Sa atin po, kung ano lang po ang mandato ng ating mga opisyal, ng ating mga Filipino personnel, yun naman po ay naaayon sa ating karapatan at naaayon sa ating batas. Kung ano po ang kanilang naratibo, ganyan po ang kanilang maaaring sabihin. Hindi po natin to saklaw. Pero ang pinaninindigan po natin, kung ano ang karapatan natin at kung anong dapat lamang gawin ng ating mga opisyal at mga Filipino personnel padating po dyan. So, sinusuportahan po natin ang mga ginagawa ng ating mga Filipino officials. Sa tanong naman kung kinakailangan na bang baguhin ng pamahalaang Pilipinas ang pakikitungo o polisiya nito sa China dahil sa patuloy nitong marahas na aksyon, sagot ng palasyo, sa panahon po ngayon ay kailangan pong aralin din ng Pangulo pero hindi po nadadaan sa dahas ang anumang pakikipaglaban sa karapatan. Hindi pinag-uusapan dito ang laki ng iyong teritoryo, ang lakas ng iyong puwersa, kundi pakikipaglaban sa katotohanan at kung ano ang iyong karapatan. Nel Mariboho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagpahayag ng pagkabahala si Australian Foreign Minister Penny Wong sa galaw o aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng pananakit sa tauhan ng Philippine Navy ng mga miyembro ng Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal. Tiniyak ng Australian envoy na nakasuporta ang Australia sa Pilipinas sa pagtataguyod ng international law kaugnay ng issue. Ito ang balita ni Dante Amento. And we remain concerned about destabilizing and dangerous conduct in the South China Sea. Nakakagulo at mapanganib ang mga kilos ng China sa West Philippine Sea. Ito ang inihayag ni Australian Foreign Minister Penny Wong sa kanyang pagbisita sa bansa ngayong araw. Partikular na tinukoy ng opisyal ang mga aksyon ng mga barko ng China laban sa mga barko ng Pilipinas. Pinakahuli ang nangyari sa Ayungin Shoal kahapon kung saan isang tauhan ng Philippine Navy ang nasugatan dahil sa pag-atake ng Chinese Coast Guard personnel. Some of which the Philippines Coast Guard knows too well, including the actions by Chinese vessels towards Philippines vessels we witnessed yesterday morning. Binigyang din ni Wong na ang Australia ay nananatiling matatag sa pagsuporta sa mga batas at pamantayang pandaigdig, lalo na ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Wong sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG, suportado ng Australia ang Pilipinas sa interes nito sa kanyang karagatan. Ipinagpasalamat naman ng PCG ang commitment na ito ng Australia. Kinilala rin niya ang iba pang mabibigat na suliraning kinakaharap ng bansa sa karagatan gaya ng iligal na pangingisda, polusyon at pagkasira ng kalikasan. Inanunsyo nito ang karagdagang 10 million Australian dollars o mahigit 413 million pesos para sa makabagong drone technology at pagsasanay ng mga operator. And a key message that I want to give to you today, and I hope to leave with you, is that we will continue to support you as we work to address these challenges together.
And today I'm delighted to announce that Australia will provide an additional 10 million Australian dollars, 413 million pesos of cutting-edge drone technology and operator training. The unmanned aerial systems, remotely operated underwater vehicle, the ground control systems, and related capabilities provided through Australian support are not ceremonial assets. They are operational tools that extend our awareness across maritime spaces that our vessels alone cannot continuously cover. Dodoblihin ng Australia ang pondo para sa programang Civil Maritime Advancement through Partnerships and Support sa loob ng 4 na taon upang matulungan ng Pilipinas na mapalakas ang maritime resilience nito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Sa ibang balita na mahagi ng iba't ibang tulong mula sa pamahalaan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lucena City. Kabilang sa ipinamahagi ng Pangulo ang libreng bigas at financial assistance sa mga barangay ng probinsya. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. At titiyakin po namin na kung sino man ang nangangailangan ng tulong, sino man ang nangangailangan ng pag-aalalay galing sa pamahalaan, sino man ang dapat mabigyan ng serbisyo ng pamahalaan, kami po ay nandyan. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na tulong ng pamahalaan sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ito ang inihayag ng Pangulo ng pangunahan ng pamamahagi ng libreng bigas at financial assistance sa local government units sa Lucena City kanina. Ayon kay PBBM, handang makinig ang gobyerno sa hinaing ng mga mamamayan. Ang pamahalaan po ninyo ay kung nakikinig po rin sa inyo. Kaya't kung ano man ang sa palagay ninyo, ang kailangan pagandahin, ang kailangan ay mga kulang, ang kung ano pa ang mga kailangan gawin ng inyong pamahalaan, ay sabihan nyo kami, sabihan ninyo si Gobernador, sabihin nyo si Mayor, sabihin ninyo mga barangay chairman ninyo, sabihan ninyo kung yung mga ahensya, iba't ibang ahensya na nandito ng national government at saka ng local government, para naman malaman namin kung ano yung pangangailangan ninyo. Kinilala naman ni Pangulong Marcos ang mahalagang papel ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programa ng national government at ang pagtugon nila sa pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Kaya naman ipauubayan ng Pangulo sa mga barangay kung paano gagamitin ang ibinigay na pondo. Walang mas nakakaalam sa sitwasyon sa lugar, sa barangay, sa bayan, sa lungsod, sa probinsya kung hindi yung local executive. Kaya hindi namin sinasabi, dito nyo gamitin, dyan nyo gamitin. Nasa sa inyo yun, kung ano yung pangangailangan ninyo. At nasa sa inyo kung paano ninyo gagamitin yun. Kung makita po ninyo sa labas, meron po mga ibang barangay chairman na nandun, pinakita. Yung iba ginamit pambili ng monoblock, yung iba ginamit na pambili ng computer, bumili ng solar light. Doon sa ibang lugar, bumili ng motorsiklo. Binigyan ng Pangulo ng tig 10 kilong bigas ang bawat pamilya na benepisyaryo ng programa. Bukod pa ito sa 200,000 pesos na ipinagkaloob naman sa mga barangay kung saan ang 100,000 pesos ay magagamit nila sa pagbili ng mga kagamitan o anumang pangangailangan sa kanilang nasasakupan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit 1,400,000 pamilya sa bansa ang nakatanggap na ng kanilang dagdag na ayuda sa ilalim ng Uplift Program ng pamahalaan sa unang araw pa lamang ng implementasyon. Ilang benepisyaryo ang nagsabing malaking ginhawa sa kanilang gastusin ang nasabing dagdag ayuda. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Natutuwa nga ako, natutuwa nga ako kahit nakakuha ako. Sa akin naman, laking bagay yun. Kasi parang wala yun, siguro hindi makapasok ng mga anak ko ngayon. Wala kaming pambaon. Maliban sa pagiging benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps, nagtatrabaho rin si Jocelyn Ordanesa bilang street sweeper para may dagdag kita
nagbebenta rin siya ng mga merienda sa gilid ng kalsada. Gayunman, hindi pa rin sapat ang kanilang kinikita lalo't hindi regular ang pasada ng pedicab ng kanyang asawa. Kaya para kay Jocelyn, napapanahon ang pagtanggap niya ng 2,000 pesos na uplift cash aid mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Malaking tulong aniya ito bilang dagdag na suporta lalo na sa pangangailangan ng kanilang mga anak. Timing talagang na nagkaroon ako. Tatlo kasi yung nag-aaral. Isang grade 9, grade 6 at saka grade 3. Siyempre, araw-araw ng baon nila. Sa umaga pa lang, 500 na yung magastos. Umaga pa lang yan, sa kanila lang yan. Paano naman din kami naiwan? Minsan, kain na lang kami na walang ulam-ulam, masiguro na lang sila. Batay sa pinakahuling update ng DSWD, mahigit 1 milyon at 400,000 4-piece household na ang nakatanggap ng tig 2,000 pisong dagdag ayuda sa ilalim ng AFLIP program sa unang araw ng implementasyon kahapon, habang nasa 55,000 household naman mula sa Group 2 ang nakatanggap na rin. Samantala sa Group 3 naman, magsisimula na ring i-credit ngayong linggo ang ayuda para sa mahigit 1.2 milyong benepisyaryo sa pamamagitan ng kanilang SSS disbursement accounts. Samantala, naglabas naman ng panibagong paalala ang DSWD para sa ikalawang grupo ng mga makatatanggap ng AFLIP assistance. Kabilang dito ang tinatayang nasa mahigit 2 milyong mahihirap at near poor households na natukoy sa pamamagitan ng 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa DSWD, manual munang ipamamahagi ang unang tig 2,000 pisong ayuda para sa bawat benepisyaryo ngayong Hulyo sa mga itatalagang payout sites. Pero simula sa Agosto hanggang Disyembre, diretso nang idedeposito ang ayuda sa kanilang napiling land bank account o GCash account. Dahil dito, hinihikayat ng DSWD ang mga benepisyaryo na mag-download at mag-register sa eGov App PH. Kasi pag meron na po silang eGov App, mas mapapabilis at mas mapapadali yung verification process, especially that i-enroll natin sila doon sa mga bangko, doon sa GCash or doon sa kanilang preferred electronic wallet. So, yung eGov App will facilitate the process. Ayon sa ahensya, hindi lamang pagpapamahagi ng AFLIP assistance ang kanilang tututukan. Sasailalim din ito sa monitoring at evaluation upang masuri kung nakatulong ba ang programa sa mga benepisyaryo at matukoy ang anumang kakulangan sa implementasyon. Sa pamamagitan nito, layo ng ahensya na matugunan ang mga isyong maaaring lumitaw habang ipinatutupad ang programa. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy ang subpoena ruling ng Senate Impeachment Court sa partikular na financial records ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng pagtutol ng ilang senator judges ayon sa kampo ng prosecution. Naninindigan din ng prosecution team na ang Senate Impeachment Court ang proper venue para ilabas at siyasatin ang mga ebidensya laban sa pangalawang Pangulo. Ito ang balita ni Rosa Licos. I will not manifest anymore, but may I submit in writing which parts of the ruling I disagree, and if anyone wants to either manifest or submit in writing. Ipinahayag ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang planong pagsumite ng dissent o pagtutol sa desisyon ng Senate Impeachment Court Presiding Officer na si Senator Judge Francis Chis Escudero, partikular na sa pagpayag na isapina ang partikular na bank at tax records ni na Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manasseh Carpio. Bukod kay Senator Judge Cayetano, mayroon din kahalintulad na manifestation ng iba pang Senator Judges. Ayon sa prosecution team, karapatan ito ng Senator Judges pero hindi mababago ang subpoena ruling. Gusto rin natin makita syempre yung iba't ibang mga views ng mga ating mga Senator Judges. We will also look into that pagka na-file na po yan. Meron ho siyang karapatan kung mag-dissent siya, but it will not change the ruling. Of course, the ruling will stand. Pag dissent lang, hindi naman ho nito ma-overturn yung ruling. Samantala, ayon sa prosecution, ang Senate Impeachment Court ang proper venue para mailabas at masiyasat ang mga ebidensya laban kay Vice President Duterte.
Tugon ito ng prosecution team matapos ang pahayag ng kapatid ni VP Duterte na si Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte. Ayon kay Representative Duterte, hindi raffle draw ang impeachment at hindi rin fishing expedition. Gate pa nito, kung naghahanap pa rin ng ebidensya laban kay VP Duterte sa pamamagitan ng subpoena, ang ginawa umanong proseso ay nauna ang impeachment. Saka lamang maghanap ng ebidensya at umaasang may lalabas o maipapakita ng ebidensya. Since ang determination of probable cause ang ginagawa sa House of Representatives, pagsampa sa impeachment court, ito na ho yung full-blown trial, ito na yung tamang venue para hingin at ilabas at sa atin natin lahat ng ebidensya. Portion lang actually ng ebidensya ang nakita natin sa Committee on Justice. The time to have evidence presented at syempre para makapagpresenta ng ebidensya, yung panahon para i-subpoena yon ay dito sa loob ng Senate bilang impeachment court. Kaya kami naniniwala at paulit-ulit namin sinasabi na walang ganun na nangyaring fishing expedition, wala rin nangyaring mga shortcut o yung sinasabi nilang trial noong nasa House of Representatives ang kaso. Sa article na umanay unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente, gagamitin ng prosekusyon ang ipinasapina na financial records. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakarating na kay Vice President Sara Duterte na pabor ang Senate Impeachment Court na ipasabina ang karamihan sa kanyang financial records. Pero ikinagulat ng kampo ng Vice Presidente na may nakahanda ng desisyon ang Senate Impeachment Court sa sabina bago pa man magsimula ang paglilitis. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. As a matter of fact lang yung naging usapan namin. I-report ko lang na ito yung nangyari. She said, okay, well, you know what to do naman. No? Meaning, alam naman yan na handa kami kahit lumabas yung mga dokumento na yan kasi wala naman kaming talagang gustong itago. Hindi binigyan ng malaking reaksyon ni Vice President Sara Duterte ang pagpabor ng Senate Impeachment Court na ipasabina ang mga partikular nitong financial records sang-ayon sa hiling ng House Prosecution Panel. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, in-update niya ang bise kagabi at tiwala ito sa kanyang mga abogado kung ano man ang magiging takbo ng paglilitis. Git pa nito, kahit mabuksan ang mga financial record ay walang makukuha dito ang prosekusyon na makakapagpatibay sa paratang na unexplained wealth ng Vice Presidente. I'm familiar with the documents, hindi ko naman ikakailayan, so I'm fairly confident. Although, syempre, sabi nga natin, parati tayong with guarded confidence kasi in the course of the trial, you know, twists and turns can happen. But I'm fairly confident na wala naman silang mapapatunayan. Wala pa rin umanong napapag-usapan o anuman direktiba si VP Sara sa posibilidad na pagdulog sa Supreme Court para humingi ng temporary restraining order patungkol sa naturang ruling. Gayong hindi rin pinapayagan sa Senate Impeachment Court ang paghahain ng motion for reconsideration. I'm still preparing the pros and cons, no? Kasi that's how we work. Before I ask VP for anything, I should be able to give her the pros and cons para makita din niya ano yung para makapag-decide siya na at well-informed yung maging decision niya. Kaugnay nito, makikipag-ugnayan ng kampo ni VP Sara sa mga abogado ni Attorney Man Scorpio, asawa ng bise, dahil damay ang financial records nito sa ipapasabina ng hukuman. Samantala, aminado ang depensa na nagulat sila na mayroon ng nakahandang desisyon sa isyu ng subpoena bago pa mag-umpisa ang paglilitis. Sa kabila nito, hindi nila itinuturing na nasayang ang mga nailatag na argumento sa Senate Impeachment Court patungkol dito. Of course, I'd be lying if I will be saying na hindi ako nagulat na may ganun palang nangyari. But nonetheless, I don't think we should cast aspersions against the integrity of the court or anything like that. Yung mga senator judges natin nakinig naman. At pangalawa, ang isang importante rin, di ba ang gusto natin parati transparency. Kahapon, binanggit ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol na malaking bahagi ng desisyon ni Presiding Officer Senator Judge Cheese Escudero ay naihanda na bago pa ang July 6. Ngunit kumonsulta rin naman umano ito sa kanyang mga kapwa Senator Judge noong nag-caucus matapos ang oral arguments noong nakaraang Miyerkules.
Giit ni POA, inaasahan sana niyang may 2 minutong clarificatory questioning mula sa bawat senator judge at ipapaliwanag ng bawat hukom ang kanilang posisyon sa naturang motion, bagay na hindi nangyari kahapon. I took it as though there was already a consensus. No? But again, that's the ruling of the Honorable Court, and as I've always said, we are party litigants. Whether it's favorable or adverse to you, you really have to respect. Or else, diba, yun nga yung pinaglalaban namin rule of law, diba? So, kung kami mismo hindi susunod sa rules, hindi naman magandang ehemplo yun. Samantala, ayon sa Office of the Vice President, kasalukuyang nasa overseas trip ang Vice Presidente, kabilang ang Qatar, United Kingdom at Netherlands. Ngunit ayon kay POA, wala pang abiso si VP Duterte kung dadulo ito sa kanyang gumugulong na impeachment trial. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tukoy na ng Philippine National Police ang mga suspect sa pagpaslang sa vlogger na si Mima Alicia sa Caloocan City noong July 17. Ayon sa pulisya, nakilala ang mga suspect sa pamamagitan ng backtracking sa mga kuha sa CCTV camera. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Less than 24 hours, we were already able to identify. Nakilala na po natin ang mga salarin sa pagpatay sa vlogger po sa Caloocan City. Kagaya po ng sinabi niya, most probably ay ito po'y miyembro ng sindikato or inupahan ng isang sindikato para po ipapaslang o ipapatay vlogger natin. May natatanggap ng banta sa buhay ang vlogger na si Alicia Lipata o Mima Alicia bago pa ito mapatay, batay sa isinasagawang investigasyon ng pulisya. Kaugnay nito, sinabi ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Alan Reyco na tukoy na nila ang 2 suspect sa pagpaslang kay Mima. Ayon sa opisyal, miyembro ng sindikato at posibleng gun for hire ang 2 suspect kung saan ang isa sa kanila ay may mga nakabinbin pang kaso. We are already readying the case to be filed against these 2. Yung pong 2 na-identify na natin na salarin. At pinoprofile na rin po natin sila kung ano po ang kanilang nagawa noon. Yung isa po ay meron na pong patong-patong na kaso. So everything will be given. We cannot give specific details as of now as para hindi po ma-compromise ang ating operation. Hindi pa naman malinaw ang motibo sa krimen, pero sinabi ng PNP na lahat ng anggulo ay sinisilip nila, kabilang ang personal na alitan at trabaho. Ino-confirm pa po natin lahat kung ano yung of course we're sifting through all her yung tawag po natin dyan, yung vlogs, yung mga statements niya, and of course we're talking to the family para po makakuha tayo ng mas complete na picture dito. Whether there was actual threats, ilan ito, at saan nanggaling ang threat, at sa paniwala nung mismong tao na paslang nga ay sino ang gumagawa ng threat sa kanya na to. Sinabi pa ni Colonel Co na inaalam din ng mga otoridad kung sino ang mastermind sa krimen. We'll have to identify all, including the mastermind. Of course, hindi pa natin na-identify. So, what we are looking into right now is we need to establish yung ating motive. The strongest motive there is they are hired by syndicate to kill them. Kinumpirma naman ng PNP na binibigyan din ng proteksyon ng pambansang pulisya ang pamilya ng vlogger. Mataling araw noong Biyernes, July 17, nang barilin ng riding in tandem ang vlogger sa tapat ng kanilang bahay sa loob ng isang subdivision sa Barangay 171, Caloocan City. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa bansa pa rin ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Ito ang paniniwala ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa gitna ng haka-hakang nakalabas na ito ng bansa. Ayon kay General Nartates, base sa last known location o huling lugar na pinuntahan ni Ang, nasa Pilipinas pa rin ito. Our wanted person, especially the one you're asking, Atong Ang, the last known place na pinuntahan niya, of course, is matagal na yun, dito pa rin sa Pilipinas.
And if there were reports that he pled already leaving our country, we are verifying that. But to the strongest possibility, nandito siya sa Pilipinas. Gayunman, sinabi ng general na biniberipika pa nila ang mga ulat kung nakalabas na nga ang puganteng si Ang sa bansa. Si Ang ay may 20 milyong pisong pabuya sa ulo dahil sa sinasabing pagkakasangkot nito sa kaso ng mga nawawalang sabungero. May lead na ang Philippine National Police sa pagkakakilanlan ng mga suspects sa grenade attack sa Barangay Mother Poblacion, Sharif Agwak, Maguindanao del Sur nitong Sabado, July 18. 2 sundalo at 3 sibilyan ang nasugatan sa insidente. Ayon kay Philippine National Police, Public Information Office Acting Chief Colonel Alan Rayco, patuloy ang koordinasyon ng PNP sa Armed Forces of the Philippines upang agad na maaresto ang mga suspect. Yung local police po natin doon in coordination with the Armed Forces of the Philippines has some leads as to the identity of the perpetrators, and hopefully quickly natin ma-resolve ito at ma-apprehend na itong mga tao na ito. Pasado alas 6 ng umaga nitong Sabado, habang sakay ng military truck ang mga tauhan ng 2nd Scout Ranger Battalion ng Philippine Army at patungong Isulan ng hagisan umano ng hand grenade ng 2 hindi pa nakikilalang lalaki na sakay ng motorsiklo. Sinabi ni Colonel Co na aalamin pa ng mga otoridad kung bahagi ng isang grupo ang mga suspect at kung ano ang motibo sa pag-atake sakaling maaresto. Nasa maayos ang kalagayan ng mga nasugatan sa pag-atake. 21 informant ang binigyan ng monetary reward ng Philippine National Police ngayong araw dahil sa kanilang tulong para maaresto ang nasa 21 wanted persons ng pulisya. Ang mga naaresto ay may iba't ibang kaso gaya ng rape, syndicated estafa, robbery with multiple homicide, illegal possession of firearms at iba pa. Aabot sa mahigit sa 9.2 million pesos ang reward na ibinigay sa mga informants na malaking tulong sa pulisya upang mahuli ang mga pinaghahanap ng batas. This will greatly help ang ating organisasyon. Tulong-tulong yan para ma-account and arrest itong ating mga fugitives. There are about 500,000. 500,000 kung hindi ako magkamali. 500,000 covered with warrant of arrest at isa-isahin natin yan. Magsasagawa ng 2 araw na malawakang tigil pasada simula bukas ang grupong Manibela. Samantala nanawagan man ang grupong Piston kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na solusyonan na ang patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Ito ang balita ni Benedict Samson. Magkakasa tayo simula bukas ng transport strike, Miyerkules at Huwebes. Formal natin inaanunsyo ang transport strike July 22 at July 23 na pwede pang ma-extend hanggang Biyernes, July 24. Bukas hanggang sa Huwebes, July 23, magsasagawa ang grupong Manibela ng malawakang tigil pasada. Magsisimula ito ng alas 7 ng umaga sa tapat ng isang gasoline station sa Pilcoa bago sila magmarcha patungo sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ayon kay Manibela Chairman Mar Balbuena, bunsod umano ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo kahit pa mayroon pa umanong stocks ang mga kumpanya ng langis. Ang ginawa ng mga oil companies na ito, pinort nila yung mga produktong petrolyo. Kahit meron naman silang stock, hindi nila ibinenta ito. Na nakuha nila sa mas mababang presyo. Tapos ngayong araw, idinagdag na yung 12 pesos na tubong lugaw na itong mga oil companies na ito. Ipa ng Manibela Chairman, buhat ang tumaas ang presyo sa kada litro ng produktong petrolyo ay hindi pa rin naaaprubahan ang hilig nilang fare increase. Ang panawagan natin at magpapile din tayo ng petition bukas kasabay ng transport strike, kaya kami magmamarcha papunta ng
LTFRB para magpasa ulit ng petisyon na yung piso na ibinigay sa atin, sana naman po nakikiusap kami na madagdagan pa ng piso. Kaya naman para sa jeepney driver na si Ronald Tugade, malaking bawas para sa kanyang kita ang panibagong taas presyo sa kada litro ng diesel. Sa kada araw na pamamasada sa Maynila ay kumukonsumo siya ng nasa higit 10 litro ng diesel. Sa migit 100 na yun, ang laking kawalan sa amin. Plus ngayon hindi lang yan ang dagok, lahat ng bilhin tumataas. Yung bis na mapunta sa aming pamilya, kaparanggot nabawasan na naman. Katulad ko, nagpapaaral ako, koleyo, 2 pa. Saan ko kukunin yun? Yung baon lang ng mga anak ko. 200 ng isa sa isang araw. Then laking bawas sa amin yun. Hiling pa niya na sana ipakinggan ng LTFRB ang kanilang hiling na taas pamasahe. Sana madinig kami ng LTFRB o kaya LTO, mga DOTR, na sana naman yung kahilingan namin, ibigay naman sa pagtaas ng pamasahe. Dahil kulang na kulang po yung 13 pesos. Minimum fare. How much? Napakaliit. Dapat nga ngayon, ang pamasahe, i-rate lang sana namin kahit 15 pesos. Samantala, nananawagan naman si Piston National President Modi Floranda na mabigyan ng pansin ng pamahalaan ang dinadanas nilang suliranin dahil sa patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo. Pari nating sinanawagan sa kay Bongbong Marcos, lalo na ngayon, ay paparating na yung 15 suna niya, 4 na taon ng kanyang panunungkulan. Baka naman gusto niyang tugunan yung kasalukuyang kalagayan ng ating mga mamamayan at ng ating mga driver at mga operator na itanggalin itong matataas na mga buwis sa produktong petrolyo. At tulad ng manibela, maghahanda na rin ng malawakang kilos protesta ang grupong Piston bilang panawagan kontra sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng petroleum products. Naghahanda tayo sa welga, no? Laban nga dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at siyempre laban dito sa US aggression dahil yung apektado ng ginagawa ng US na yung ating mga mamamayang Pilipino, hindi lamang yung mga driver at mga operator. Kaya tayo ay naghahanda ng welga sa mga susunod na mga araw. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Albay Representative Joey Salceda bilang kalihim ng Presidential Legislative Liaison Office. Ayon mismo kay Salceda, ang mandato na ibinigay sa kanya ay magpatupad ng reforma sa ahensya upang maging tunay na policy office ng Pangulo. Sinabi pa ni Salceda na ang administrasyon ay bukas sa pinakamahusay na ideya mula sa publiko kaya inaanyayahan niya lalo na ang mga kabataan na ibigay ang kanilang panahon, talento at enerhiya para sa nasabing adhikain. Huling nagsilbi si Salceda sa gabinete noong 2007 bilang Presidential Chief of Staff. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo ihahatid ng ating global correspondent na si Maven Carizo na nasa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Nagsisimula ng kumilos ang tropa ng Iran sa border ng Iraq at Kuwait para sa napapabalitang group invasion kasunod ng matinding pag-atake ng Amerika. Samantala, dadaluhan ni United States President Donald Trump ang dignified transfer ng mga labi ng 2 US servicemen na napatay sa airstrike sa Jordan. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Sunod-sunod ang pagpapaulan ng Amerika ng missile sa ilang Iranian target Lunes ng gabi, oras sa Middle East. Inatake ng Amerika ang isa sa pinakamalaking pagawaan ng Iranian drone na Sanaya Industrial Complex sa Shiraz Fars Province of Iran. Kasunod ito ng pahayag ni United States President Donald Trump na sa bawat isang sundalo ng Amerika na mapapatay, hindi lang isa ang magiging kapalit.
Inilabas na ang pagkakakilanlan ng 2 US servicemen na nasawi sa pambobomba ng Iran sa Muwafaq Salty Air Base sa Jordan. Ang 25-year-old First Lieutenant na si Tyler James Fihan ng Ewa Beach, Hawaii at ang 19-year-old private na si Isabella Gonzalez ng Girlton, Texas. Tiniyak ng Washington na dadalo si Trump sa dignified transfer ng 2 sundalo sa Dover Air Force Base sa Martes, araw sa US. Aminado ang Pentagon na mula nang muling sumiklab ang giyera ng US at Iran noong July 7, mahigit 100 sundalo na ng Amerika ang nasugatan base sa kumpirmasyon ni Pentagon Chief Spokesperson Sean Parnell. Subalit 96% umano sa mga ito ang nakabalik na sa serbisyo. Nananatiling nakataas ang worldwide alert ng Amerika sa lahat nitong mamamayan sa Gulf region at sa mga diplomatic post nito sa loob at labas ng rehiyon. Sa panig ng Iran, iniulat ng international media na nagdeklara na si Iranian President Masoud Pezeshkian ng full-scale war laban sa Amerika, kasunod ng patuloy na pambobomba nito. Ayon sa ulat, pinakikilos na ng Iran ang air defenses nito sa Bushehr kung saan naroon ang Bushehr Nuclear Power Plant dahil sa naunang banta ni Trump na tatapusin ang gyera sa pamamagitan ng pag-target sa kanilang mga nuclear arsenal. Nagpadala na rin ang Iran ng tropa sa border sa Kuwait sa tulong ng Iraq. Dahil dito, nauna nang nagbabala si Iran Strategic Expert Professor Mohammad Marandi sa mga mamamayan sa Gulf States kung saan may US military bases na lumikas dahil tiyak na mahaharap sa malaking pagkasira ang kanilang mga infrastruktura kung hindi titigil ang Amerika. Aniya, lubos na nakahanda ang Iran, mga kaalyado at mga proxy nito sa malakihang gyera at hindi aniya sila natatakot. They can kill us. They can fire a missile at my home. We're not scared. We will beat them back and we will defeat them. And we will make sure that the United States loses this war. Have no doubt about it. Come what may, we will defeat the United States. Because we're not Saudi Arabia. We're not Turkey. We're not Egypt. We're not Pakistan. This is the Islamic Republic of Iran. Sinabi naman ni Supreme Council for National Security Deputy Secretary Ali Bakri Khani na hindi nila isusuko ang karapatan nila sa Strait of Hormuz. Muli namang nanawagan si Iran Foreign Ministry spokesperson Ismail Bakai sa mga bansa sa Middle East. Aniya ang Amerika ang naglalagay sa kanila sa peligro at malinaw na ginagamit lang sila nito upang maglunsad ng pag-atake laban sa Iran. Iginiit ni Bakai sa kanilang mga kalapit bansa na huwag nang magpagamit sa Amerika ng kanilang mga teritoryo dahil patuloy na maninindigan ng Iran na ipagtanggol ang kanilang sarili kahit sino pa ang madamay. حاکمیت کشورهای منطقه دارن ازش استفاده میکنن برای حمله به ایران و کاری که ایران انجام میده منطبق با اصل دفاع مشروع هست. ما داریم از خودمون دفاع میکنیم. خواسته ما از این کشورها همین هست که اجازه ندهند آمریکا از خاک کشورهای اسلامی برای تعرض به Noel Polyarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi magagalaw ni numan si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu saan man sa Amerika para ipaaresto sa International Criminal Court. Tahasang babala ni United States President Donald Trump, walang pwedeng humuli kay Bibi. Ito ang balita ni Jack De Ocampo. Walang aaresto kay Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Amerika. Ito ang tahasang pagtiyak mismo ni United States President Donald Trump bilang tugon sa pahayag ni New York Mayor Zoran Mandamni na ibibigay niya sa International Criminal Court ang Israeli leader oras na lumapag ito sa New York. Tinawag ni Mamdani na war criminal si Netanyahu at pinag-uusapan na aniya ng kanilang legal department ang gagawing pag-aresto pagdating nito sa New York para dumalo sa pulong ng United Nations. Ayon kay Trump,
Katulong ng Amerika si Netanyahu sa pagsugpo sa puwersa ng Iran at dapat aniyang arestuhin ay ang mga tumutulong sa Iran sa walang habas na pamamaslang at malawakang pag-iba sa mga bansa. Ipinagtanggol din ni Israel Ambassador to the United Nations Danny Danon si Netanyahu at sinabing makakarating ito sa New York at walang makakapigil kahit pa ang New York Mayor. Prime Minister Netanyahu will come to New York. He will stand at this very podium. He will speak for the state of Israel. He will defend the people of Israel. And there is nothing you can do to stop him. Makahulugan naman ang post ni Netanyahu sa social media kasunod ng issue na nagsasabing I will not surrender. Jack De Ocampo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa gitna ng mga pangbobomba ng Russia, walang takot na lumabas sa mga lansangan ang mga Ukrainians upang magkilos protesta sa anilay tila nawawala na sa kontrol ang pagdepensa ng pamahalaan sa nangyayaring gera nito sa Kremlin. Sa gitna ito ng napapabalitang pagsasanib-puwersa ng Russia, North Korea at China laban sa Ukraine. Ito ang balita ni Bradley Robuza. Hindi tumigil ang Russia sa pag-atake sa Odessa, mapalupa o sa dagat man. Ayon sa ulat, 3 individual ang kumpirmadong nasawi at 6 ang naitalang sugatan sa magdamag na airstrikes sa nasabing lugar. Kabilang sa napinsala ang isang pribadong pabrika, ilang gamit pang agrikultura at isang gas pipeline. Bagaman kulang na sa depensa, bumabawi ang Ukraine sa paggamit ng drones. Muli naman nitong inatake ang Wildberries warehouse sa Elektrostal sa Moscow, isang pangunahing pabrika na nag-eempleyo ng maraming Russian. Madaling araw naman ng Lunes, inatake nito ang isang industrial complex sa St. Petersburg. Kasunod ito ng pag-atake naman sa 3 oil depot sa Stavropol. Habang nasa gitna ng giyera, ang mga Ukrainians ay patuloy naman sa kanilang kilos protesta. Ipinoprotesta ng mga ito ang pagtanggal ni Ukraine President Volodymyr Zelensky kay dating Defense Minister Mikhailo Fedorov. Si Fedorov ang itinuturing na arkitekto ng pag-unlad ng drone at digitalization sa Ukraine Armed Forces. Giit ng mga rallyista, alisin ang military commander-in-chief na si Alexander Sirski dahil umano sa kawalang kontrol sa giyera sa Russia. Ayon kay Zelensky, naririnig niya ang hinaing ng publiko at may pag-uusap na umano sa 2 opisyal. Gayunman, wala nang ibang detalye pang inilabas ang Ukrainian leader. Sa ngayon, mahigpit ang panawagan nito ng tulong upang mapahina ang pwersa ng Russia na ngayon ay napababalitang nakikipag-usap at nagpaplano ng pag-atake kasama ang North Korea at China. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли, що відбувається і що ракети для ППО потрібні нам для захисту життя буквально кожного дня. Важливо все прискорити і від європейських наших партнерів, і від Сполучених Штатів Америки. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At iyan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Maven Carizo. Magandang gabi. Hinamon ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang China na ilabas ang buong video ng insidente sa Ayungin Shoal. Ito ay matapos maglabas ang Chinese Embassy ng umano'y pinutol o hindi kumpletong bersyon ng nangyaring konfrontasyon malapit sa BRP Sierra Madre. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Ang masabi ko sa kanila, English ko to para maintindihan ng Chinese Embassy. Alam mo, bihira ko sumasagot. Hindi po ako sumagot sa Chinese Embassy. Directly. Ngayon pa lang. Show the whole video. Sa video clip na inilabas ng Chinese Coast Guard, makikitang inambahan ng mga Pilipinong sundalo ang mga Chinese Coast Guard. Sa isa pang video, makikitang mabilis ang rubber boat patungo sa rigid-hulled inflatable boat ng CCG. Pero sa inilabas na video ng Armed Forces of the Philippines, makikitang
pinagpapalo ng mga Chinese Coast Guard ang mga Pilipinong sundalo. Sa bagong inilabas na video ng AFP, makikita rin kung paano hinarangan ang mga Chinese na makalapit sa BRP Sierra Madre. Sabi ng Chinese Coast Guard, Pilipino daw ang unang nag-udyok kaya nangyari ang insidente sa Ayungin. Pero hamon ni retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng AFP sa issue ng West Philippine Sea, na ilabas ng Chinese Coast Guard ang buong video ng insidente. Well, what they released was a spliced or incomplete part of the video. If they start from the very beginning, you would see that their boats came into close proximity of BRP Sierra Madre. In fact, part of the video you can already see that they were quite close to the ship to BRP Sierra Madre. That is already a self-incriminating video at naipapakita naman doon sila ay lumapit. Ito ang ikalawang pagkakataong lumapit ng 20 hanggang 30 metro ang mga Chinese Coast Guard sa BRP Sierra Madre. Noong 2024, nakalapit din ang mga Chinese sa barko ng Pilipinas nang harangin nila ang RORE mission kung saan naputulan ng daliri ang isang tauhan ng Philippine Navy at ninakaw ang ilang baril at military equipment ng mga Pilipino. Ayon kay Rear Admiral Trinidad, umaksyon lamang ang mga sundalo ng naaayon para itaboy palayo sa BRP Sierra Madre ang mga Chinese Coast Guard nang makitang lumapit at kinukuhanan ng larawan at video ang kanilang istasyon. So yung action ng ating mga rubber boats was merely to drive them away. And it was non-confrontational, it was defensive in nature, it was within the rules of engagements. Sila ang nag-provoke, sila ang lumapit. So what they are showing is a spliced or incomplete version of the video. If they show the full context of the video that they took, it will be incriminated against them. It will be self-incriminating. 2 sundalo ang nasaktan sa insidente kahapon sa Ayungin. Nasugatan sa ulo ang isang sundalo at nabugbog ang braso ng isa pa. Aniya, malinaw na paglabag ito sa itinakdang exclusive zone at tila layunin lamang na mag-udyok ng komprontasyon. Naniniwala rin si Trinidad na bahagi ang insidente para bumawi ang China sa kanilang naratibo, lalo na't sunod-sunod silang napapahiya sa international community. Mula sa usapin ng Arbitral Award, pag-claim ng mga Chinese scholar na bahagi ng China ang Batanes, napilitan din silang tanggalin ang floating platform sa Baho de Masinloc hanggang sa monkey video na hinahamak ang sambayan ng Pilipino na hindi nila maipagtanggol. Yes, ito ay isang attempt nila na bumawi sa information space, sa information domain. Bakit? Bugbog sila, talunan sila. Yung sa Baho de Masinloc, they were forced to remove yung related video na depicting us as monkeys. The Chinese Communist Party through MOFA had to disown China Daily, when in fact China Daily is a propaganda arm of the Chinese Communist Party. But MOFA had to distance themselves from that product of the China Daily. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tagumpay na naisagawa ang medical evacuation sa 2 tauhan ng Philippine Navy na nasugatan sa pangaharas ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal kahapon. Kasunod ng insidente ay agad idineploy ang BRP Melchora Aquino at BRP Malapascua upang isagawa ang paglikas sa mga sugatang sundalo. Tinangka pa umanong harangin ng China Coast Guard ang medevac sa pamamagitan ng blocking maneuvers sa mga sasakyan ng Philippine Coast Guard. Pero tagumpay at ligtas na nailipat ang mga sugatan sa BRP Melchora Aquino kung saan sila nilapatan ng lunas ng medical officer ng PCG. Ayon sa PCG, nasa stable na kondisyon na ang 2 sundalo. Isiniwalat ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag ang lumabas na kanilang investigasyon kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang pagsasalaysay, sinabi nito na may pattern of violence ang Vice Presidente batay sa ilang insidente na kanilang pinag-aralan. Ito ang balita ni Jed Naresina live. Jed, ano ang mga detalye na sinabi ni NBI Director Matibag kaugnay ng kanilang investigasyon sa Pangalawang Pangulo?
Monica, iniharap ngayong araw ng House Prosecution Panel yung kanilang testigo na si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na siyang nagsalaysay kaugnay doon sa binuong Special Task Force ng NBI na siyang nag-imbestiga doon sa umano'y pagbabantang inihayag o binitiwan ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Isinailalim sa witness stand ni House Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro si NBI Director Attorney Melvin Matibag na siyang huling testigo ng prosecution para sa Article 4 o ang umano'y grave threats ni Vice President Sara Duterte. Sa pagharap ni Attorney Matibag, inilahad niya ang 5 batayan na ginamit ng NBI Special Task Force sa pag-iimbestiga sa umano'y bantang ginawa ng Vice Presidente. Isa rito ang sinasabing pattern of violence ng pangalawang Pangulo kung saan binanggit ang sikat na insidente noong 2011 noong mayor pa siya ng Davao City. Sa tulong po ng amin pong Special Task Force ay amin pong binalikan ang mga pangyayari na yan naman po ay lumabas na tinatawag namin sa media na mga open source intel namin. At doon po nakita namin yung isang event nung mayor pa po ang ating Vice President Sara Duterte na meron pong isang sheriff na gustong gawin ang kanyang tungkulin na atas po ng legal na atas ng korte na magpatupad po ng demolition order. Subalit hindi po ito nagustuhan ng noon ay mayor at kay Vice Presidente kung saan ay tinawag po niya yung sheriff at pinagsusuntok po sa mukha itong sheriff na ito. Kasunod nito, ipinalabas ni Representative Luistro ang 2011 video kung saan kitang-kita ang panununtok ni VP Duterte sa naturang court sheriff. Kaugnay pa rin ng pattern of violence, binanggit din ng NBI Director ang isinumiteng affidavit ng self-confessed DDS member na si Arturo Las Cañas, kaugnay ng tinatawag na Oplan Tokhang. We got hold of affidavit of ito pong dating police ni si Arturo Las Cañas na self-confessed member ng DDS na kung saan doon po sa kanyang affidavit na yan ay atin pong nakita at inilalarawan po at sinasabi nitong ni Arturo Las Cañas na ang Vice Presidente mismo ay kasama doon sa Oplan Tokhang, isa sa mga arkitekto ng Oplan Tokhang. At dito rin po niya sinabi na instead na barilin at patayin para hindi nalalaman ng media, ay kidnapin na lamang yung mga subject po, mga shabu users o kaya yung pong ibang gumagawa ng krimen o nagtitinda ng droga at ibaw na lang po sa isang quarry. Na kung saan natagpuan po literal nitong Laod Quarry na meron pong mga biktima ng extrajudicial killings. Agad naman itong tinutulan ng defense team ni VP Sara. Binigyang diin ni Attorney Mark Vinluan na walang wet signature at hindi man lang notarize ang dokumento, kaya't itinuturing lamang itong scrap of paper na pwedeng makapag-mislead sa publiko at sa senator judges. Your Honor, this pertains to an affidavit of Arturo Las Cañas, and on page 186, Your Honor, of such affidavit, it appears that even the signature is not a wet signature. It's a printed copy. And there's a subscription and sworn to portion thereof, but it's not notarized at all. So this is a mere scrap of paper, Your Honor. Kaugnay nito, tinanong ni Presiding Officer Francis Ruiz Escudero si Attorney Matibag kung bakit sila gumagamit ng dokumentong hindi subscribe o hindi under oath. Ipinaliwanag ni Attorney Matibag na gumagamit sila ng open source intelligence sa law enforcement at sinabi niyang ipinadala lang sa kanya ang nasabing dokumento na nagbigay aniya ito sa kanila ng mga lead sa investigasyon. Ngunit ayon kay Attorney Vinluan, nakokompromiso ang karapatan ni VP Duterte dahil sa pagbabasa ng tinawag na affidavit na hindi naman beripikado dahil wala si Las Cañas sa paglilitis upang tumestigo. Muli niyang iginiit na ang pagbasa sa dokumento ay lumilitaw
lumilikha na ng impresyon na maaaring magligaw sa Senator Judge at sa publiko. Dahil dito sumang-ayon si Senator Judge Escudero at pinatigil na ang pagpapatuloy sa pagbasa ni Attorney Matibag ng affidavit ni Las Cañas. Samantala, nabanggit din ng NBI Director ang pagbuo ng Special Task Force. Base sa investigasyon ng nasabing task force, itinuturing na nilang plan to kill at banta sa national security ang mga pahayag ni Vice President Duterte na umano'y may kinuha siyang tao para patayin ang Pangulo. Napakahalaga po para sa amin sapagkat from our law enforcement perspective, ang ginawa pong banta ng Vice Presidente ay tinatrato na namin hindi banta kundi isang plano para po sa pagpatay sa ating Pangulo. And that is a threat to the President which we consider also na threat po sa ating national security. Sinabi rin ni Attorney Matibag, isa rin sa dahilan ng pagbuo ng Special Task Force ay ang rally ng Rage Coalition noong April 12, 2026 kung saan sinabi ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na iisang ulo lang ang kailangan nila. Iyon ay kay Pangulong Marcos Jr. Nang tanungin kung bakit isinama ng Special Task Force ng NBI sa investigasyon nito ang pahayag ni Mayor Baste Duterte sa ginanap na Rage Rally, sagot ni Attorney Matibag ito ay epekto na ng pagbabanta ng Vice President o isang kinetic force kung saan ang nakarinig ng pagbabanta ay gumagaya na rin ng pagbabanta at lalo't mga miyembro sila ng iisang pamilya. Aga itong si Attorney Matibag yung huling testigo na nga ng prosecution panel para doon sa Article 4 o yung mga alegasyon kaugnay doon sa grave threats, inciting to sedition o yung mga pagbabanta ni VP Duterte kay Pangulong Marcos Jr. at sa iba pang mataas na opisyal ng pamahalaan. Kasunod nga ito ng desisyon ng prosecution na iurong yung ilan sa kanilang mga testigo, kabilang na si Attorney Zuleika Lopez na Chief of Staff ni Vice President Duterte. So kung matatapos ngayong araw yung pagtalakay dito sa Article 4 ay posibleng mag-proceed na itong impeachment court sa pagtalakay doon sa susunod na article of impeachment na kinapapalooban naman ng misuse of confidential funds ng Vice Presidente. Ayun muna, update mula rito sa Senado Break Sayaga. Maraming salamat, Jen Resina. Iginit ng National Bureau of Investigation ng NBI Director Melvin Matibag na may natukoy na umano silang persons of interest kaugnay na umano'y matinding banta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez. Pero tumanggi na ito ang sabihin sa publiko ang detalye kaugnay ng mga nasabing persons of interest. Mula sa Senado, ito ang balita ni Rosalie Coz live. Rosalie, bakit tumanggi ang NBI Director na magbigay ng karagdagang detalye dito sa persons of interest sa mga grave threats si VP Duterte laban sa Pangulo? Monica, makokompromiso yung ginagawang investigasyon, gayon din yung human intelligence at informants ng National Bureau of Investigation o NBI. Yan ang dahilan ng NBI Chief na si Attorney Melvin Matibag, kaya tumanggi itong pangalanan o isa publiko yung kanilang leads o persons of interest sa ginagawang investigasyon sa ginawang matinding pagbabanta ni Vice President Sara Duterte, kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker later Representative Martin Romualdez. Kabilang yan sa ipinahayag ng NBI Chief nang maupo bilang witness ng prosekusyon sa ika-8 araw ng impeachment trial kay VP Duterte. Ipinaliwanag din ng hepe ng NBI na ang persons of interest ay ang mga maaaring makapagbigay ng linaw o makapagturo sa pagkakakilanlan ng taong kinausap umano ni VP Duterte sa kanyang ginawang pagbabanta. Sa akin pong katatayuan bilang NBI Director, hindi ko po maaaring isiwalat ang pagkakakilanlan o pagkatao ng ating mga persons of interest na ito sapagkat gaya ng aking sinabi, this is a continuing and an open investigation po sa nangyari po na pagkontrata sa pagpatay sa ating Pangulo. Nandirito po sa akin yung mga report ng task force tag as confidential, kaya pagpamanin po ninyo na talagang hindi ko po ito pwedeng ibahagi na pagpapubliko. Ayon kay Attorney Matibag, may 5 silang batayan sa ginagawang investigasyon sa Vice Presidente. Kabilang na nga rito yung umano'y pattern of violence o karahasan, gravity o bigat at seriousness ng pangyayari, identity at characteristic ng sangkot, kakayanan at kapasidad ng subject ng kanilang pagsiyasat, ang respondent na ang Vice Presidente.
Nakikita po natin na it's creating chaos, yung kakaroon po ng kaguluhan, sunod-sunod po na pagtuligsa sa gobyerno. At yung mga ordinaryong mamamayan na nga po, makikita natin patuloy pong nagbabanta sa Pangulo. Katunayan, marami po kaming monitoring sa social media ng mga banta namin pong sinusundan sa seguridad po ng ating Pangulo. Nabanggit din ng NBI Director sa impeachment trial ang umano'y pag-aaring baril ng pamilyang Duterte, financial capacity at network ng mga ito. Alam naman po natin ang Vice Presidente may malawak na network. Alam po natin na matagal ding nangungulang Pangulo ang kanyang ama po. At sila po regionally ay sila rin kinikilala dyan po sa Davao. Ibig sabihin po marami po silang network na maaari ding ibilang natin dito yung mga men in uniforms sa Philippine military po natin, sa kapulisan. Ito po ay ating ipinactor in na kasama po doon sa kapasidad na kayang gawin po ang kanyang sinabing pagpapapatay. Gayun din ipinahayag ng NBI Chief na kung ang Pangulo ay mawawala, ang susunod umanong mauupo ay ang Vice Presidente na napasok umano sa motibo at intensyon. Samantala, Monica, sa clarificatory questions naman ni Senator Judge at Senate President Sherwin Gatchalian ay ipinahayag ni NBI Director Matibag na hanggang ngayon wala pa silang natutukoy na personalidad yung sinasabing kinausap umano ni VP Duterte sa ginawa nitong pagbabanta laban kay PBBM. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Cos. Panatiling nakatutok sa UNTV, magbabalikan ito ang balita. Isang low pressure area o LPA na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang malaki ang posibilidad na maging bagyo. Ayon sa Pag-asa, alas 2 ngayong hapon ay namataan ng sama ng panahon mahigit sa 1,500 kilometers mula sa Eastern Visayas. Posible sa weekend ay nakaapekto ang nasabing weather system sa northern zone base sa pagtaya ng ahensya. Samantala, ang buntot o bahagi ng ulap ng LPA ay nakaapekto na ngayon sa Eastern Visayas. Sa ibang bahagi ng bansa, ang habagat naman ang umiiral at nagpapaulan sa mga lugar ng Palawan at malaking bahagi ng Mindanao. Payo ng Pag-asa sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, makararanas ng papulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagtulog lalo na sa bandang hapon o gabi. Habang patuloy na dumarami ang mga plastik na basura sa buong mundo, mas lumalakas ang pangamba ng mga eksperto sa epekto ng microplastic sa kalusugan ng tao at sa kapaligiran. Ayon sa pananaliksik, hindi na sapat ang mga kampanya kung walang konkretong aksyon mula sa pamahalaan, mga industriya at mismong mamamayan. Ito ang balita ni UNTV News and Rescue Responder Leslie Wirem. Para kay Ginang Menchi Fontanilla, isang working mother, bahagi na ng kanyang pag-araw-araw na pamumuhay ang paggamit ng mga plastic container at plastic bag. Malaking tulong anya ang mga ito dahil mas napapadali ang pag-iimbak, pagbaon at paghahanda ng pagkain para sa kanyang pamilya. Matagal na, simula't bata pa ako at nakikita ko na rin sa mga magulang ko. Very convenient sa araw-araw na ginagawa natin. Pwede siyang paglagyan ng mga basura, at the same time, sa mga microwavable oven naman para sa mga pagkain. Ayon kay Menchi, hinahayaan muna niyang lumamig ng bahagya ang bagong lutong pagkain bago ilagay sa plastic container. Kapag naman may mga gasgas o luma na ang mga ito, agad niya itong itinatapon ng maayos. Ginagamit din niya ang mga microwavable plastic container sa pag-iinit ng pagkain habang ang mga walang lamang plastic bottle ay muling pinaglalagyan ng tubig at iniimbak sa refrigerator. Ngunit sa kabila ng kaginhawahang dulot nito, babala ng mga eksperto na ang hindi wastong paggamit at labis na pag-asa sa mga produktong plastic ay maaaring magdulot ng mas malaking panganib sa kalusugan at kapaligiran. Nakita na ito sa baga, nakita na ito sa ating puso, nakita na even sa semen ng lalaki at sa utak ng mga may demensya. Ayon sa mga mananaliksik, ang mga maliliit na peraso ng plastic o microplastic ay natatagpuan na sa hangin, mga ilog, karagatan, isda, shells at maging sa mga pagkain na tubig na kinukonsumo ng tao.
Patuloy ring pinag-aaralan sa iba't ibang bansa ang mga posibleng epekto nito sa kalusugan. Sa United States, malaking pondo na ang inilaan para sa mga pananaliksik upang mas maunawaan ang mga pangmatagalang epekto ng microplastic sa katawan ng tao. Ipinaliliwanag din ng mga researcher na ang mga karaniwang gamit tulad ng plastic bag, food container, lunchbox, mga tubo at kahit mga damit na gawa sa polyester ay maaaring maglabas ng microplastic. Habang ang PVC ay kabilang sa mga uri ng plastic na itinuturing na mas mataas ang panganib sa kalusugan. Sa isang pag-aaral sa Palawan, natuklasan din na marami sa mga plastic na napupunta sa mga dalampasigan ay galing pa sa mga karatig bansa na dinadala ng mga alon at agos ng dagat. Ang daming microplastic kahit na walang bahay. So bakit napadpad doon? Itong plastic, minsan walang boundary Kasi di ba dinadala siya ng alon? Hangin, alon. Ang hangin, alon. Itong mga plastic na ito, posibleng galing ng ibang bansa. Posibleng galing, yung sa Palawan, posibleng galing ng Mindanao. Posibleng galing ng Manila. Kasi dala siya ng alon So pag ang alon, hinampas yung dalampasigan, doon na lulubog yung microplastic. At ang Pilipinas po ang number 1 sa mga mismanaged plastic sa marine environment. Dahil dito ay giniit ng mga eksperto na hindi sapat ang paglilinis lamang ng mga dalampasigan. Kailangan din ng mas mahigpit na pagpapatupad ng Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act. Gayon din ang mas epektibong implementasyon ng Extended Producer Responsibility o EPR kung saan mananagot ang mga manufacturer sa mga plastic na kanilang nililikha. Isinusulong din ang circular economy upang mabawasan ang basurang napupunta sa kapaligiran sa pamamagitan ng pagre-recycle, muling paggamit at responsableng produksyon ng mga materyales. Ayon sa mga mananaliksik, malaki rin ang maitutulong ng bawat individual sa pamamagitan ng paggamit ng reusable containers, pag-iwas sa single-use plastics at responsableng pagtatapon ng basura. Malaki po ang role ng education para sa akin. Sa mga bata pa lang, I think sa isang generation, makaya Siyempre hindi lang yon, isa yon yung natin yung ating ugali na talagang hindi basta-basta nagtatapon ng basura. Kasi kung hindi ka basta-basta magtatapon ng basura, wala nang lilinisin yung mga janitor, walang mapupuntang microplastic sa dagat. Ay doon naman napupunta yun Patuloy rin ang mga pag-uusap sa ilalim ng United Nations upang makabuo ng isang pandaigdigang kasunduan laban sa plastic pollution. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin nagkakaroon ng pangwakas na kasunduan dahil sa mas magkakaibang interes ng mga bansa at malalaking industriya. Pero ayon sa mga eksperto, hindi na dapat maghintay ang mundo sa lubusang maranasan ang mas malalaking epekto ng microplastic bago kumilos. Nakita rin sa ibang pag-aaral sa ibang bansa na ang plastic ay kinakapitan ng kolesterol. So, ibig sabihin po, ang plastic is nagiging paraan upang ang kolesterol ay kumapit, para ang kolesterol ay lumaki at pwedeng magbara sa ating mga ugat. At ito rin po ay nakita na sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Ang microplastic po ay isang emerging pollutant na bahagi ng ating buhay ngayon at posibleng magdulot ng malaking epekto sa ating kapaligiran at sa ating kalusugan. At ito po ay maa-address natin o ating maiiwasan kung bawasan po natin yung paggamit ng plastic. Sa kabila ng kaginhawaang idinudulot ng plastic sa pang-araw-araw na pamumuhay, ipinaalala ng mga eksperto na may kaalinsabay itong pananagutan. Dahil ang bawat plastic na hindi nagagamit ng wasto o hindi na itatapon ng tama ay maaaring maging microplastic na babalik din sa atin, sa hangin na ating nalalanghap, sa tubig na ating iniinom at sa pagkain na ating kinakain. Kaya nananawagan sila ng sama-samang pagkilos mula sa pamahalaan, mga negosyo, mga paaralan at bawat Pilipino upang maprotektahan ang kalusugan ng tao at ang kinabukasan ng ating kapaligiran. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Matapos ang direct examination ng prosecution sa huling testigo sa impeachment trial ngayong araw na si Director Attorney Melvin Matibag ng National Bureau of Investigation o NBI, isinailalim na rin ito sa cross-examination ng depensa. Mula sa Senado, ito ang balita ni Evan Alvarez Live.
Evan, saan sumentro yung tanungan ng abogado ni Vice President Sara Duterte kay NBI Director Attorney Melvin Matibag? Aga dito sa cross-examination, nag-focus yung linyahan ng mga tanong ni Defense Counsel Attorney Mark Binluan sa kredibilidad ni Attorney Melvin Matibag bilang testigo. Dito gusto ng depensa na mabuwag yung kredibilidad ni Matibag bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inisa-isa ni Defense Counsel Attorney Mark Binluan ang ilang dokumentong may kinalaman sa investigasyon ng National Bureau of Investigation sa naging online press conference ni Vice President Sara Duterte noong November 23, 2024 na umano'y may lamang grave threats laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa naging cross-examination kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, sinagot nito na wala siyang personal knowledge sa anumang naging investigasyon dahil nangyari ang mga ito bago siya na-appoint bilang direktor ng tanggapan. Ginamit ng depensa ang Rules on Evidence Section 22 na kung walang personal knowledge ang witness, hindi dapat ito tumestigo. Bagay na ilang beses tinutulan ni Lead House Prosecutor Jervy Luistro at ipinagtanggol si Director Matibag na ang alam lamang nitong impormasyon bilang witness ay nakabatay sa investigation reports. At any rate, kung wala kang personal knowledge, chismis lang yon, tama? Hindi ko naman po naririnig sa korte, ako'y nag-practice din, kahit sa Tagalog, kahit minsan ko po, hindi ko po narinig ng hearsay ginamit ang salitang chismis. Alright. Samantala, isa rin sa naungkat sa pagtatanong ng depensa ay ang viral video sa social media na nakikipagtalo si NBI Director Matibag sa nagngangalang Mel Sabio. Paliwanag ng testigo, ito ay pribadong video ng magkaibigan na hindi nagkaroon ng pagkakaunawaan. Kasama na po yun, combination ng galit at disappointment. At ako naman po inamin ko na yan ay isang pagkakamali na akin pong tinanggap na rin at pinagsisihan. Alright, can you recall what you said in that video? Masama po yung aking mga sinabi. Meron pong hindi talaga kaaya-aya. Bukod rito, inilabas rin ng defense team ang isang publication material laman ang mataas na public ratings ni Vice President Sara Duterte kumpara kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ng isang pahayagan, tinutulan ito ng prosekusyon. Ngunit ayon sa depensa, ito ay kailangan para malaman kung umiiral nga ba ang paratang na betrayal of public trust ng BISE. Ayon kay Matibag, wala itong epekto sa kanilang investigasyon dahil hindi sila dapat naiimpluwensyahan ng public opinion sa kanilang mga investigasyon. Kasunod nito, ipinakita ng depensa ang 3 article na sinulat ni Director Matibag sa isang pahayagan na tinatawag si Vice President Sara Duterte na Bratinela. In these editorials, you shared your opinions against VP Sara. Is that correct? Well, unang-una po, siguro dun sa title na Bratinela, that is not my original. In fact, kaya ko po nasulat yan, yan ang mismong naririnig ko nang kami magkakasama nila dating Pangulong Duterte nang tawag niya kay Inday sa Bratinela. Alright, so my only question is, before you testified today, there were already instances in the past that you shared your public opinions against VP Sara. Well, that is a opinion column. Alright. At meron po tayong mga pinagbabasihan dyan. Iginiid ng depensa na kung mataas ang public ratings ng Vice Presidente, maituturing bang may nangyaring betrayal of public trust sa kanyang panig. Ayon kay Matibag, snapshot lamang ang ratings at hindi dapat basehan ang popularidad para hayaang gumawa umano ng krimen ang isang public official at papanagutin sa batas. Ayon kay Matibag, hindi material ang pinakitang ng mga ito na depensa dahil ang kanilang investigasyon ay batay palagi sa batas, ebidensya at proseso sa NBI nang dumating siya bilang NBI Director. Aga kasunod ng mga pinakitang materyales na ito ng depensa, humiling
ang defense team ng motion for continuance o karagdagang cross-examination dito sa testigo na si NBI Director Matibag. Pinagbigyan naman ito ni Presiding Officer Cheese Escudero at inaasahang bukas ay magkakaroon muli ng cross-examination ang defense dito nga kay Matibag. Paliwanag ng defense, kailangan ito dahil mayroong mga materyales kaninang direct examination na ipinakita na wala naman sa articles of impeachment laban sa bise. Kasama dyan yung dokumento ni Las Cañas na napag-usapan kanina sa direct examination kay Representative Jervy Luistro ng prosecution panel. Bukas inaasahan magkakaroon muli ng cross-examination at kanina nagkaroon ng mga clarificatory questions ang Senator Judges bago tuluyang matapos ang impeachment trial ngayong araw. Yan muna ang update. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Tinututulan ng ilang residente sa Barangay Bulalakaw sa Mankayan, Benguet ang planong exploration at drilling activities ng isang mining company dahil sa posibleng pagsira sa kanilang ancestral domain. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Ano sa naman ni transfer iman? Tanay na barikadaan. Transfer ta. Mahigit 286 na araw nang nagbabantay at nagbabarikada ang ilang residente upang hindi makapasok ang mga kagamitan ng mining company sa Barangay Bulalakaw, Mankayan, Benguet. Ayon sa mga tumututol, posibleng maapektuhan ang tinatayang 534 na ektaryang ancestral domain na sakop ng 12 barangay kapag nagpatuloy ang proyekto. Iginit naman ng Crescent Mining and Development Corporation na hindi pa aktwal na pagbimina ang isinasagawa, kundi mineral exploration o drilling lamang upang matukoy kung may mineral deposit sa lugar. Ayon pa sa kumpanya, nakakuha ito ng Free, Prior and Informed Consent o FPIC mula sa 7 barangay habang ang ilang komunidad ay nagpahayag ng pagtutol. We are still open for a dialogue. We are still looking at the option of a peaceful resolution of this issue and hopefully we will reach that situation right now. Sinabi rin ng kumpanya na handa sila sa patuloy na pag-uusap upang makahanap ng mapayapang solusyon sa issue. Samantala, pinagbigyan ng korte ang hiling ng mga tumututol na magpatuloy ang kanilang pagbabarikada sa loob ng 17 araw sa ilalim ng isang temporary restraining order habang dinidinig ang kaso. Nabigat at dati hearing na yung preliminary injunction and I cannot issue cease and desist order because at nagay-crescent na panday korte. Inalang ti korte yung jurisdiction yan. Kataon, namot nga do'y korte ng datayo. Sa ngayon, hindi pa rin nakakapasok ang drill rig ng kumpanya sa lugar habang nakabinbin pa sa korte ang issue at umaasa ang magkabilang panig na mariresolba ito sa pamamagitan ng dialogo at sa ilalim ng batas. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sumasailalim sa self-defense training ang mahigit 80 pulis sa Camarines Norte bilang karagdagang kasanayan sa ligtas na pagpapatupad ng batas nang hindi agad gumagamit ng armas. Ito ang balita ni UNTV News and Rescue Responder Lizelle Nael. Mahigit 80 police personnel mula sa Camarines Norte Police Provincial Office o CNPPO ang lumalahok sa Tapondo o Combat Aikido Training sa ilalim ng Project Magilas. Pinagtutulungan ng CNPPO at ng pamahalaang panlalawigan ang naturang programa upang madagdagan ang kasanayan ng mga pulis sa pagharap sa mga delikadong sitwasyon nang hindi agad gumagamit ng baril o labis na puwersa. Sa pamamagitan ng Aikido, nililinang natin yung mas ligtas na pamayanan. Kasi hindi sa lahat ng oras gagamitin natin yung baril natin bilang isang alagad ng batas sa pagpapatupad ng ating tungkulin. Kailangan mamaster nila yun para ano man mangyayari, may away man, hindi sila matatakot. At hindi na nila kailangan ang baril nila para magamit, which is dangerous pag gumamit ng baril. So kung ito lang, naiwasan natin yung patayan.
Ayon sa Camarines Norte Police, malaking tulong ang ganitong pagsasanay sa mga pag-aresto, lalo na kung ang sangkot ay mga menor de edad dahil kailangang masunod ang mga batas na nagpoprotekta sa mga bata habang napapanatili ang kaligtasan ng mga pulis at ng suspect. Sa ngayon talaga, dahil sa mga kabataan, hindi naman talaga natin pwedeng pagka ang suspect ay bata, hindi naman natin pwedeng daan sa dahas. Kumbaga ay mas maganda kung marunong tayong gumamit ng self-defense. Mainam na i-suppress natin yung isang suspect na minor sa pamamagitan ng walang armas na ginagamit. Tatagal ng 10 araw ang training na isinasagawa tuwing weekend. Bukod sa mga pulis, plano ring ituro ng libre ang tapondo sa mga barangay tanod, force multipliers at mga kabataan sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Kasama ang Misamis Oriental News and Rescue Team, Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito ang ating mga kausi ngayong araw ng Martes. Maraming salamat po at shout out kina Mark Jello Chelsea, kay Monica Saturno at kay Wenceslao Lucero. Maraming salamat din kay Paterno Bendana, Tidoy Castro at Ruben Mangune. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Roma, Kapitulo 6, versikulo 23 na nagsasabi, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapot ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi.